Ang Bugo at saka ang Davao, yung kanilang pagbabalik sa normal, yung rehabilitation, how long do you think it's going to happen? Lalo na yung mga nakatira ngayon sa mga tent city. Kasi syempre gagawa pa sila ng mga bahay. Tapos yung pagkain, wala silang trabaho. Paano po yun? Ano ang tulong na pwede ibigay ng gobyerno between now and then they get their lives back to normal? Kasi it's not going to happen. I don't think it will happen in the next few weeks, siguro. Parang mga buwan ang binibilang dyan. Oo. Tama po yan. Oo. Ngayon po, ang pinag-focusan natin ay yung transition shelter na nautusan na po ni Presidente ang DSUD, no? Na magbigay ng mga transition shelter. So ang gagawin po natin through DSUD is yung mga modular buildings, no? Yung parang mga container vans ito na mga bagong technology na pwedeng itayo kagad as a transition shelter. Kasi nga, tama ka, yung long term po, yung permanent relocation or pagtayo uli ng bahay, it takes time. So, yung transition muna. So, transitory shelter provision. So, ginagawa na po natin yan. And yun po ang pinapatutukan ng Presidente natin sa DSUD and kasama na rin yung buong mga agencies, no? Kasi yung DOH should be able to provide yung medical care, yung DSWD, and other agencies na meron pong intervention on mga economic assistance, no? Na pwedeng ibigay na po habang nagre-recover yung mga kababayan natin. So kung farmers po, nandyan ang DA, pag mga negosyante po, may DTI tayo, may mga welfare program tayo, mga food for work and mga emergency work na pwedeng ibigay sa kanila para po transitioning to normalcy po. Yeah. So meron po tayong mga programa po na pinapatupad na po ngayon, and the President would like is making sure na lahat po ng ating mga agencies ay magawa po ang kanilang tungkulin. Okay. May isang pahabol na tanong na lang po, Asek. May na-identify ba kayo na area na hindi na siya pwedeng, sabi nga ay tuluyan ng mga kababayan natin and they need to be relocated to some other safe places? Oo. Ang naman natin ngayon, just like in Bugo, no, yung SM Cares, in a way, safe yung lugar, hindi lang maganda yung, or mahina lang yung pagkagawa ng mga struktura. So kung ang kailangan doon, kung doon din po uli gagawin, kailangan bagong structure po ang solusyon doon. So kaya nga, kailangan natin muna ng transition, shelter, habang inaayos. But ating NGB po and PHIVOLCS are making sure na kung itatayo man uli yung bahay doon ay safe yun, or kung kailangan i-relocate, magsasabi po kami ng kailangan po i-relocate. So may mga usapan na pong ganyan at the LGU level para ma-identify po yung mga safe relocation areas po.